So ito po ang ating tema, no? Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go! Yan. So, kay Kristo, nakaugat. Hindi po nagkaugat, ano? Marami dito sa atin. Praise the Lord kasi kay Kristo na nagkaugat. Ano? Magandang bagay naman yon, di ba? Yung mga, ano dyan, may mga varicose veins. Kaway-kaway. Baka nahiya sila. Pero maganda yun, di ba? Nagkaugat na tayo kay Kristo kasi ibig sabihin, bata pa lang tayo hanggang sa tumanda, na kay Kristo tayo. Pero ngayon po, ang usapin natin ay patungkol po sa Pasko. Kasi marami hong yung mga distractions na nag-aalis sa focus natin. Sino ba talaga ang bida ng Pasko? At dito po, konektado po sa ating tema ngayong taon, di ba? Yung deeply rooted. So, dito naman may salitang ugat pa rin. Ano ba ibig sabihin ng kay Kristo nakaugat? At ano naman ang ibig sabihin sa Pasko magliliwanag? Pero dito muna tayo mag-focus sa unang bahagi ng praise. Kay Kristo nakaugat. At para mas maunawaan natin yan, narito po ang ating verse ngayon. John chapter 1, verse 1. At sa liwanag po ng salitang ito, ng scripture na ito, unawain natin, ano ba ang ibig sabihin ng kay Kristo nakaugat sa Pasko nagliliwanag? Tayo pong lahat ay basahin natin. 1, 2, 3, go! Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa another na liwanag po na ibibigay niyo po sa amin, pangunawa, at ma-realign ng aming focus kung sino po ba talaga ang bida ng Pasko. Kanino dapat nakaugat ang Pasko? Kaya Panginoong Diyos, sa liwanag nitong mensaheng ito, Panginoon, mas lalo naming namnamin, pahalagahan ang layunin at esensya ng Pasko sa buhay namin. Pagpalain niyo po kami, o Banal na Espiritu, habang kami ay nag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay maaari pong umupo at marami pa pong upuan dito sa unahan, ano? Kung kayo po ay gusto yun ng malamig-lamig o gusto yun ng mas maliwanag na audio dito po sa unahan ay mas maganda po, no? So, titignan natin ito. Ito po ay, itong verse na ito, no? Dito pa lang sa verse na ito, ano po yung ini-establish nito? Si Lord Jesus Christ po is our God. Sabi po dito, mamaya mauunawaan natin yon. Sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ano yung kino-connect nito? Saan ito kumukonekta? Actually, ito po ay sa Genesis chapter 1 verse 1. Yan po ang maliwanag na konektado na katumbas nito sa Old Testament, yung Genesis chapter 1 verse 1. Ano ba yung Genesis chapter 1 verse 1? In the beginning, God created the heavens and the earth. So ito po, sinusuportahan nito nang sa pasimula pa. Pag sinabi rito ng pasimula pa, noong bago palikhain ng lahat at hanggang sa likhain. Ito po yung tinutukoy nito. Ibig sabihin, naroon na ang salita. Wala pa ang earth, wala pa ang universe, wala pa ang Pluto, wala pa ang Mars, wala pa tayong lahat. God already existed. Buhay na siya. Naroroon na siya. Yun ang tinutukoy dito. At ang sabi, ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ano daw ang maraming nalilito dito eh. Ano ba? Ang gulo-gulo nito Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Hindi ho tayo nandirito para mag-focus dito, no? Pero ini-establish lang natin yung foundation. Ang salita po ay Diyos at mamaya makikita natin kung sino ba ang salitang ito na tinutukoy na ito na konektado po sa Pasko. Okay? Kaya nga po, bago natin alamin, malalaman naman natin yan habang ihimay-himayin natin yung mensahe ngayon. Dito muna tayo ipagpatuloy. Bitinin muna natin. Para kayo nanonood ng Netflix, di ba? O kaya mga Naruto, ganyan. Biglang mabibitin, pupunta ng ibang scene. Mamaya mauunawaan natin, sino ba yung salitang tinutukoy dito? Ano ang connection nito sa Pasko? Bakit si Kristo ang ugat ng Pasko? Ito nga po, no? Si Kristo ang ugat ng Pasko. Pag sinabi nating ugat, tatlong bagay po na may kinalaman sa ugat. Unang-una po, 1, 2, 3, go! Yan, si Kristo po ang pinagmulan ng Pasko. Bagamat ang Pasko po ay galing po sa salitang Paskwa sa Tagalog. Pero sa English mas madaling maunawaan
Christmas. So ano ba yung, pag sinabi natin kasing root, yung pinagmulan. Di ba? Root cause. So, di ba, pag yung sinasabi natin yung salitang ugat. So ngayon, ano po yung Christmas? Marami nang may alam nito sa atin. So syempre, yung Christ po na tinutukoy dito, ang ibig sabihin nito ay Messiah, o Anointed One. At sino po yung tinutukoy dito? Walang iba po, kundi po ang ating Panginoong Hesus. Ang Mass naman ay galing sa dismiss na, tapos na yung misa natin. Ang katumbas po nito sa panahon natin, pag ano yung nangyayari pagkatapos natin ng church service? Meron tayong doxology. Pagkatapos ng doxology, benediction. So ganyan po yung ganyan lagi yung sinasabi. And eventually, dito po nanggaling yung salitang Christmas, na pag sinabi ho kasi natin Christmas, ano ba ibig sabihin nito? The Mass celebrating Christ. So yun po yung pinanggagalingan niyan. Hindi po yan biglaan na nag-meeting yung mga Christians, December 25, mag-celebrate tayo ng Christmas. Hindi. Ano yan? Proseso yan. Hanggang sa nagkaroon na buo yung Christmas. Kasi po, ito pong Christmas ay isa sa sabihin na natin, ano ba yung tamang Tagalog nito? Yung pinagdedebatihan, pinag-aawayan. May issue, no? Kasi merong mga nagsasabi na ang Christmas ay dapat hindi natin sineselebrate. Naniniwala ba kayo doon? Kasi sabi nila, meron daw itong pagan roots. May pinanggalingan ito. Totoo po na yung date na December 25, December 17 hanggang December 25, meron hong pagan roots. Yung date mismo, no? I'm not saying yung Christmas. Bakit po? December 25, ang sineselebrate po nun, ito po ay pesta nung Diyos-Diyosa na ang pangalan po ay Sol Invictus. Siya po ay Sun God, Diyos ng araw. Tapos December 17 to December 25 naman, ito naman yung kilala natin, si Saturnalia. Kung saan nag-gift-giving sila at sila ay nagkakaroon ng feasting din. Di ba parang dito sa pesta ng Ongono, isang linggo, isang buwan, yung celebration natin ng pesta eh. So ngayon, yung mga Kristiyano na sila, hindi sila pwedeng makipiesta. Bakit? Kasi sa Sol Invictus, ang pinaparangalan, si Sol Invictus. Tapos December 25 din, sa buong week na yon, 17 to 25, si Saturnalia naman. Mayroong dilema. Namang PSA nung unang panahon, di ba, na magta-type ka, kailan kayo pinanganak si Jesus Christ? Pilipinos, ganyan, wala pong ganun eh. Walang records. Pero malinaw po na sa kasaysayan, summer po siya pinanganak at hindi po December 25. Malabo pong December 25. So ano naman po ang meron sa December 25? Yan po yung date na napagkaisan nga ng mga Kristiyano para, sayang yung holiday eh, di ba? Nag-celebrate sila ng kay Sol Invictus at Saturnalia, pero mga Kristiyano nasa bahay lang. So celebrate natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, and eventually nagtagumpay po sila. Bakit? Sino dito hindi kilala si Sol Invictus? O sino nakakilala kay Sol Invictus? So, ngayon lang na araw nakilala. Kay Saturnalia. Wala, hindi natin sinasabing Mary Saturnalia, Mary Sol Invictus. 'Di ba? Nagtagumpay sila na burahin sa kasaysayan yung pagsamba, yung selebrasyon ng mga Diyos-Diyosa na ito, ng mga peking Diyos. So wala pong debate sapagkat hindi ho natin pinaparangalan itong mga Diyos-Diyosa na ito. December or Christmas, ito po yung date na napagkaisahan kung paano we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Magbigay tayo ng para mas malinaw pa na halimbawa. Alam niyo po, ang tawag dito Christian baptism, di ba? So mahalaga yung the word Christian baptism. Paano naintindihan ng mga Kristiyano nung unang panahon yung salitang baptism? Di ba sabi, nagbabaptize si John the Baptist. Tapos inutusan ni Lord Jesus Christ ng kanyang mga alagad, magbautismo kayo. Gawin yung alagad ng mga tao. Bakit naunawaan nila agad yung salitang bautismo? Kasi yung salitang bautismo, pinapractice na siya even before na nagkakaroon ng Christian baptism. Nagigets po natin? So ngayon, ano po yung unang-unang nangyayari noon? Nung unang panahon, bago pa po yung Christian baptism, ibig sabihin, pag sinabing Christian baptism, nakaugat kay Kristo. Si Kristo yung binabaptize ka sa pangalan ni Jesus Christ. Meron na nung unang panahon, sa panahon ng Jewish tradition, yung mikvah, yung tawag po dyan mikvah, kung saan yung mga tao dyan nagkakaroon ng purification or paglilinis. Yan po yung pinakamalapit na connection niya. Pero even before
Nung panahon pa ng Mesopotamia, sino mahilig sa ano? Sino mahilig sa history? Mesopotamia, 'di ba? Bago maging Babylonia, naging Mesopotamia muna, tapos Babylonia. Ngayon, anong bansa siya ngayon? Iraq at Iran. So 'yun. Even before, may mga rituals na konektado sa cleansing. Pero bakit hindi natin sinasabi, ay may ano naman yan may pinanggalingan niya na iba, yung baptism, pero pinapractice pa rin natin. Kasi ang mahalaga, we are baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ganon din po sa Christmas. We are celebrating Christmas in the name of and honor of the Lord Jesus Christ. Nagigets po natin? So wala hong masama. Tapos itong mga nagrereklamo na sabi, wala dapat Pasko, sila pa yung nauuna sa pila kapag may Christmas bonus. Di ba? Tapos sabihin nila, Merry Christmas, boss. Ang laki ng Christmas bonus ko. Tapos pagtalikod, dapat walang Christmas eh. Di ba? Kung hindi ka naniniwala sa Christmas, wag mong tanggapin yan. Di ba? So, nagkakalinawan po tayo. Wala ho tayong ibang pangalan na pinaparangalan. Kaya nga, ito nga po yung ating basahin. 1, 2, 3, go! Honor and celebrate the incarnation of Christ. Ang lalim, ano? Incarnation. Ano ba yung salitang incarnation? Pagkakatawang tao. Bakit po kailangan magkatawang tao ni Lord Jesus Christ? Kasi po siya ay Diyos. At ang Diyos, sabi sa John 4:24, God is Spirit. Sabi sa 1 Timothy chapter 1:17, God is invisible. Ibig sabihin, wala siyang katawan, hindi natin siya nakikita. So si Lord Jesus Christ, siya po yung naging physical manifestation of God. Ano yung patunay natin? John chapter 1 verse 1, pagpatuloy natin, yung binasa natin kanina, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Nasaan si Lord Jesus Christ? Sa verse 14. Kaya ba natin basahin? 1, 2, 3, go! Yung tao ang salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Malinaw po, wala nang question. Si Lord Jesus Christ, nag-exist na siya even before there was heaven and earth. Even before that everything was created, Jesus Christ already existed. At malinaw naman, sinabi yan, John chapter 8. Sabi ni Jesus Christ, si Abraham, bago pa siya ipanganak, ako na. Ang katumbas naman nun, Exodus 3:14, I am who I am. So wala hong question. Si Lord Jesus Christ, isa ay ating Panginoong Diyos, anak ng Diyos, na piniling magkatawang tao para siya yung makita natin. Kasi wala tayong idea, sino ba ang Diyos? Pinakita ni Lord Jesus Christ paano magpatawad, paano magmahal. Alam lang natin, God is love. Paano ba magmahal ang Diyos? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Nagkaroon tayo ng idea na kahit na si Lord Jesus Christ, dinuraan na, sinaktan na, pinagbintangan, at namatay sa krus. Pero kahit sa kaduluduluan ng buhay sa kanyang krus, ano sabi niya? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, nagkaroon tayo ng idea who God is. Philippians chapter 2 verse 6, Colossians chapter 1, 16 to 18, Hebrews 1, napakarami pong verses niyan na malinaw na sinabi, si Lord Jesus Christ, He is the radiance of the glory of God. Siya ay, bagamat siya ay Diyos, pinili niya maging tao, magkatawang tao. At ito po yung ang Pasko po ay hindi lamang about gift giving. The greatest gift of God is the salvation, Romans 6:23. Wala ho sa atin ang karapat-dapat na maging sakripisyo. Only the Lord Jesus Christ. Sana ho magkalinawan tayo. Ito po ang essence ng Pasko. Without Christmas, walang mahal na araw. Alam niyo ba yon? Sino pang mamamatay sa krus kung walang Jesus na nagkatawang tao? Paano mo ipapako ang Diyos na hindi nakikita? Paano mo ipapako ang Diyos na Espiritu? Sa person ni Lord Jesus Christ, naging posible po ang isang bagay na imposible. So, si Lord Jesus Christ po ang ugat ng Pasko. Siya po ang pinagmulan ng Pasko dahil po sa pagmamahal niya sa atin. He became the physical manifestation of God. And dito po, pangalawa po, pag sinabi natin si Kristo ang ugat ng Pasko, basahin natin. 1, 2, 3, go!
Si Kristo ang buhay ng Pasko. 'Di ba? Pag ang ugat, hangga't hindi mo napuputol natatanggal ang ugat ng isang puno, damo, or kahit ano ba yung nasa paa, yung may tumutubong masakit, 'di ba meron nun? Yung mga warts, foot corn. 'Di ba? Meron ba dito noon? Yung masakit sa paa. Basta pag natapak mo 'yan, ang sakit nito Ganyan. So meron kang ipapahid para mabunot yung ugat. Hangga't hindi nabubunot yung ugat, kahit putulin mo ng putulin 'yan, ay buhay pa rin 'yan. So ito po, pag sinabi natin si Kristo ang ugat ng Pasko, siya po ang buhay ng Pasko. Kasi minsan yung Pasko, we are equating the life of Christmas, yung buhay ng Pasko, sa mga nakikita natin sa paligid. Ano po ibig sabihin natin? For example, ito po. Pag wala tayong dekorasyon, ay ang lungkot naman ng Pasko. Wala tayong Christmas lights. Wala tayong Christmas tree. Noong unang panahon po, nung panahon namin, nung bata-bata pa kami, noong unang panahon ng mga tao, talagang mahilig po mag-Christmas decor. Pero ngayon po, parang pabawas ng pabawas. Kasi 500 nga, hindi na magkasya, di ba? Sa Noche Buena. So yan. Ay, wala ako natatanggap na gifts. Ang lungkot naman ng Pasko ko. Maganda yung mga bagay na yan, pero bantayan natin. Baka nawawala tayo sa focus ng layunin ng Pasko. Siyempre yan, nakatanggap ka ng pera, ganyan naman mukha. May natanggap pa kayong ganyan. Ang lungkot naman. Yes, binigyan ako ni Ninong. Pagbukas mo, ganyan yung mukha niya. I-display mo na lang. At siyempre, ito po yung sinasabi natin kanina. 500 pesos. Wala kang pang Noche Buena. Sinong nakasubok na rito? 500 pesos. Nasubukan nyo na ba? Spaghetti, kashe. Pero may ham. Ano pa sabi? Mayroong ham. May salad. 4 yun Pandesal, kasama mo pandesal doon. Makikita natin dito yung sa 500 pesos na sinabi ng ating DTI secretary ba yun? O undersecretary? So makikita natin na yung yung ating mga leaders, napaka out of touch. Pag sinabing, anong ginawa niya? Nag-commute siya, nag-LRT siya, nag-jeep siya, nag-bus siya, saka naintindihan niya. At ito po yung isang bagay na hindi po natin pwedeng isumbat sa Diyos. Sabi, Panginoong Diyos, hindi mo ako naiintindihan. Ang sakit ng nararamdaman ko. Pinagbintangan nila ako, hindi natin pwedeng sumbatan ang ating Diyos. Bakit po? Si Jesus, nagkatawang tao siya. Hindi siya out of touch. Alam niya ang realidad. Alam niya yung nararamdaman natin. Sa katunayan, sabi sa Hebrews chapter 4, verse 15, bagamat siya'y dumaan sa matinding pagsubok at lahat ng tukso ay naranasan niya, hindi siya nagkasala. Pag sinabing lahat ng pagsubok at lahat ng tukso, lahat ng posibleng na pwede nating naramdaman niya na. Meron ba dito na pagbintangan na at ang kaso ay papatayin ka? Si Lord Jesus Christ, ganun. Binitay siya ng walang kasalanan. Meron pa sa atin, dinuraan. Kung ano-ano yung mga sinasabi, siguro sa atin, tinutukso lang tayo minsan na maitim, negro, ganyan. Nung unang bata ako, proud naman ako noon kasi Michael Jordan yung idol ko noon bungal, ganyan. Ganyan yung mga unang panahon, nung bata pa O kaya pagka Kristiyano ka na, ay ang corny mo naman burn again. Di ba? Tapos pagka reburn again na naman lagpas ka na sa langit. So yung mga bagay na tukso, na napakababaw lang. Pero si Lord Jesus Christ kaya si Lord Jesus Christ naiintindihan niya tayo. At yun po yung malinaw na sinasabi. Ano po yung point natin dito sa yung mga nakita natin kanina mga illustrations? Minsan, nawawala tayo sa tunay na focus sa Pasko. Nakakalimutan natin na ang buhay ng Pasko ay hindi nakasalalay sa Christmas tree, sa Christmas gifts, sa Christmas decorations, sa Christmas lights, kahit sa 500 pesos o 20 pesos yung mga aginaldo na matatanggap natin. Kung wala tayo nun, balik tayo. Focus tayo. Bakit ba may Pasko? Si Kristo po ang buhay ng Pasko. At gusto ko pong i-share sa inyo to, itong mayroon ba kayong maalagang ganito? Ano yan? Kamag-anak siya ng mga rodents, mga kamag-anak ng rodents. Siya po ay beaver. Beaver, alam niyo yan? Beaver. Pangalan niya ba Justin? Justin Bieber. Yan.
Wala yata rito sa Pilipinas, pero parang nakaraan, parang may nabalita. Ano po yung mga beavers? Sila po ay mahilig gumawa ng mga dams eh. Mahilig sila gumawa ng dams. Umangat-ngat sila, puputol sila ng puno, napakalaking puno, puputulin nila, tapos gagawa sila ng mga dam. Alam niyo po, nung unang panahon sa Arizona, USA, yung Arizona po, no, kung familiar kayo sa Phoenix Suns, sa NBA, yun po ay nasa Arizona. Meron pong river doon na ang pangalan ay San Pedro River. So ngayon, nung 1800s, ang ginawa ng mga tao, hinuhuli nila yan. Hinuhuli nila, tapos hanggang, para yung mga fur, ano ba tagal fur? Mga balahibo, syempre binibenta nila. Tapos yung iba naman ginagawa nila for hunting. Di ba yung mayroong mga tao, yung gusto na nila mag-trip, babarilin nila. Tapos may mga panahon din na sinisisi nila yung mga beavers dahil sa mga lamok kasi nga gumagawa sila ng dam. So eventually, naubos po yung mga beavers. 1800s to 1900s, hundreds of years, naubos po yung beavers doon sa Arizona. Doon sa San Pedro River. Ano po yung nangyari? At dahil po sa pagkaubos, namatay po yung ilog. Natuyo. Alam niyo po, ang Arizona po ay isang lugar sa USA. Ang USA po, hindi po puro snow, ano? Meron po silang mga bahagi na may disyerto. Las Vegas, New Mexico, yung mga katabi pa nun, na mga Texas, may mga ano dyan, may mga cowboy, may totally namatay yung nature. Pero noong 1999, alam niyo po ang ginawa ng mga environmentalists. Mula 1999 hanggang year 2002, unti-unti nagbalik sila. Ano po yung lesson na matututunan natin dito? Minsan may mga pag inalis mo yung isang mahalagang bagay, mamamatay talaga. Ganon din po sa Pasko. Alisin mo si Kristo, patay ang Pasko. Kahit napakarami mo pong decoration, kahit 500,000 ang pang Noche Buena mo, kung wala po si Kristo, patay po ang Pasko. Sapagkat ang buhay ng Pasko ay nakay Heso Kristo. Malinaw po. At ito po yung isang bagay na dapat we are proud of. We know and we have faith and we have relationship with our Lord Jesus Christ. And because of this, we can celebrate Christmas with joy, with contentment. Amen? Tama na yung yung konting handaan na lang. Hindi naman masama maghanda eh. 'Di ba? Pero kailangan sa handaan natin, sa celebration natin, huwag nating kalilimutan ang tunay na buhay ng Pasko. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And next, so ito, kaya basahin po natin. 1, 2, 3, go! The life of Christmas is in Christ. Let's bring Jesus back into Christmas. Yan. Ibalik po natin si Kristo sa Pasko. Siya po ang ibida natin. Huwag po yung diba? Ito pa po, speaking of mga distractions. Minsan, di ba, minsan yung mga Santa Claus, ganyan. Huwag na tayo mag-Santa Claus. Kaya masikat pa si Santa Claus eh, kaysa kay Jesus Christ eh. To be honest, di ba? Nung bata ako, mas kilala ko pa si Santa Claus eh. Alisin po natin sa bahay. Ito nga po, this coming Wednesday, meron kaming sa daycare. Meron kaming Christmas party kasi nga, merong, yung isang doon, nag-design ng Christmas, si Santa Claus. Sabi ko, pwede ba alisin mo si Santa Claus? Para Christian naman siya. Okay naman sa kanya, Christian, kasi nagsasabuatan kami. We want to share the gospel on the day sa Christmas, sa darating na Christmas party namin sa Wednesday. At siya po yung teacher sa siya po yung teacher sa Anahasa. So, tinanggal naman niya, naintindihan niya naman. Kasi po, napakahalaga, kahit pwede sabihin natin, maliit na bagay lang naman yan eh. Hindi po maliit na bagay yan. Kasi kakalakihan ng bata yan, kahit nga tayong matatanda na eh. Mas sikat pa sa atin minsan may kanta pa eh, no? Santa Claus coming to town. Santa Claus. Tinuloy pa eh, no? So, balikan natin yung verse natin kanina. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At basahin natin sa verse 4, 1, 2, 3, go. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Malinaw po na kay Jesus po ang buhay. Pag inalis natin ang buhay, mamamatay po. Bagamat ang ginawa po ni Jesus kailanman, hindi po mawawalan ng kabuluhan, hindi po kailanman mamamatay. Pero sa buhay natin, maaring mamatay ang tunay na essence ng Pasko kapag nawaglit sa paningin natin ang tunay na kahulugan at layunin ng Pasko. Yun po na tayo po ay iligtas ng ating Diyos Ama.
At ngayon po sa pinakahuli po natin, ano po ibig sabihin na si Kristo ang ugat ng Pasko? 1, 2, 3, go! Yan, si Kristo po ang pundasyon ng Pasko. Siya po dapat ang ibida natin. Pag sinabi nating pundasyon, alam na natin, ito po yung pinakamahalagang bahagi ng bahay. Ito dapat yung pinakamatibay na paggagawa tayo ng bahay. So pag sinasabi nating pundasyon, ito po yung supports and nagsusustain ng mga bagay na itinatayo natin. Mas mataas ang building, mas malalim ang pundasyon na kinakailangan natin. So ngayon po, nais ko pong i-share sa inyo, tuloy na tayo sa verse. Sabi po, again, nabasa na natin ito, pinakamamahal ng Ama, ang nagpakilala sa Ama. Nabanggit na natin ito kanina. Pero i-emphasize muli natin. Walang nakakakilala, walang nakakakita sa Diyos. At tignan mo dito, no? Ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Sino yung natatanging Diyos dito? Si Jesus. At si Jesus daw na natatanging Diyos, ano daw siya? Pinakamamahal ng Ama. Ano yung ginawa ni ang nagpakilala sa Ama? Ito yung sinasabi natin kanina, that Jesus Christ is the physical manifestation of God. Kaya basahin natin, 1, 2, 3, go! Christmas reminds us that the invisible God became visible in the person of Jesus Christ. At lahat po tayo, nagkaroon tayo ng idea na sino ba ang Diyos natin. Diyos na nagliligtas. Sabi sa Old Testament, siya'y Diyos na nagliligtas. Paano pinakita ni Lord Jesus Christ? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Sinabi sa Old Testament, ano ang Diyos? Miracle, gumagawa ng miracles, miracle maker. Sa New Testament, anong ginagawa ni Jesus Christ? Gumawa siya ng mga milagro. Sa Old Testament, ang Diyos bumubuhay ng patay. Sa New Testament, si Jesus bumuhay ng patay. Sa Old Testament, minumultiply ng Diyos. Di ba yung mga sinare sa atin, nila Brother Gised and Sis Hannah, nagmumultiply siya ng blessings. Anong ginawa doon sa New Testament? Pinaparami ni Lord Jesus Christ yung mga provisions. So makikita natin dito, nagkaroon tayo ng idea, sino ba ang Diyos ng Old Testament? Sa pamamagitan po ni Jesus, ipinakita niya, ipinakilala niya, sino ba ang Diyos ng Old Testament? At ito po ang Pasko. Ang pundasyon po ng Pasko, ang kahalagaan ng Pasko, ay balikan natin yung verse natin kanina. Kailangan makilala natin ang Ama. Sa totoo lang po, kahit ang dami nating mga handa, kompleto tayo ng mga regalo, kulang po ang Pasko at hindi po kompleto kung hindi naman po natin kilala ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat ito po ang layunin ng Pasko. Ang layunin ni Lord Jesus Christ, kaya siya nagkatawang tao, ay hindi lamang tayo ay iligtas, kundi makilala natin ang ating Diyos na lumikha sa atin at tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. And this must be the foundation of Christmas. Kaya itong panahon ng Kapaskuhang ito, maganda po, no? Bumalik tayo sa harapan ng Ama. Kung meron sa atin, maaring nanlalamig sa ating pananampalataya, maaring nalulungkot tayo. Minsan kasi isa sa pinakamalungkot na season po ng tao ay Pasko. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kasi dito nagsisimula yung comparison. Makikita mo yung classmate mo, ang ganda ng regalo, mayroon siyang digital na digital watch. Uy, ang ganda ng regalo ng tatay niya. iPhone Pro Max, 20 Pro Max ba yun? Nagkakaroon ng comparison. Uy, ang ganda ng sapatos niya. Air Jordan. Sa akin, Air Joan. Di ba yung mga ay ganda ng Nike, original. Sa akin, Mikey. Isa naman Adidas, isa naman Abidabidababas, mga ganyan. Lahat lahat imitation yung natatanggap mo. Pero hindi lang po yun ang kahulugan, layunin ng Pasko. Kung hindi po kung ang end result nito ay hindi magiging mas makilala pa natin ang Diyos, kulang po, kapos.
Because that's the reason. Kaya ngayong Paskong ito, kailangan ito po yung panahon na masarap po bumalik. Kung meron ho sa atin nalulungkot, hanapin natin ang kasiyahan kay Jesus. Kung meron sa atin nanlalamig, manumbalik tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, bilang aplikasyon, ito po yung pinakamagandang aplikasyon sa buhay natin. Ngayong Pasko, at habang tayo ay humihinga, habang tayo ay nabubuhay, bilang aplikasyon, basahin natin. Ay, nawala. Paki-down na lang po kasi ayaw nang gumana. Salamat, pasensya na po. Ayaw gumana eh. Nagahang ba? Ay, ito pala. Dito pala gumagana. Yan, okay na. Gumagana na. 1, 2, 3, go! Planin at tanggapin natin si Jesus sa ating buhay dahil ang pagpapala niya ay hindi limitado sa Kapaskuhan. Sumasaklaw ito sa buhay natin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito po yung malalim na pagpapala, malawak na pagpapala ng Pasko. Ang Pasko po, yung Christmas, hindi lamang po limitado sa Christmas season. Habang tayo'y nabubuhay at kahit patay na po tayo, matatamasa natin ang tunay na pagpapala ng Pasko. Ano po yung kailangan nating gawin? Nasa John chapter 1 pa rin po tayo. Sabi dito sa verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, na nilikha sa pamamagitan niya. Dumating si Jesus, ang salita. Pero ang kalungkutan, hindi siya kinilala ng mga tao. Alam na natin yan, kaya nga siya napako sa krus eh. Pinako siya sa krus. Tapos sabi dito sa verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Hindi na siya kinilala at hindi pa siya tinanggap. Ang mensahe niya lang naman, magsisi na kayo, kilalanin niyo ang Diyos, mabuhay na kayo para sa Diyos. Pero hindi tinatanggap yung mensaheng kanyang ibinibigay. Pero ito po ang magandang bagay. Ngayong Kapaskuhan na ito, sariwain natin yung ginawa natin. At yung mga hindi pa nararanasan ito, maganda po gawin natin ito. Basahin po natin yung verse 12. 1, 2, 3, go! Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Grabe pala, no? Yung pala yung pinanggagalingan niyo. At yung kaligtasan na iyon, matatanggap lamang natin kung tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kung sasampalataya tayo sa Kanya. Kaya magiging kumpleto po ang Pasko natin. Buong-buo ang Pasko natin. May handa ka man o wala. Kung itong dalawang bagay na ito ay gagawin natin. Ano po yun? Tanggapin natin si Jesus, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat yun po, yun the greatest blessing of Christmas. Basahin natin. 1, 2, 3, go! The greatest blessing of Christmas is not the gifts we receive, but the gift of becoming the children of God. Kahit hindi ho tayo magkakamukha rito, kasi magkakaiba yung magulang natin. Pero tayo pong lahat, kung sasampalataya tayo at tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay magiging anak ng Diyos. And therefore, tayo po ay magkakapatid kay Kristo. We are sons and daughters of God. Ito po yung the greatest blessing of Christmas. At wag po nating alisin ang katotohanan ito. Ito po ang pinag-uugatan ng Pasko. Dahil kay Kristo, tayo po ay magiging anak ng Diyos. Gusto ko pong i-share sa inyo yung story nito dito po tayo magtatapos. Si Saru, siya po ay taga-India noong 1980s. Si Saru po ay yung magulang nila kailangan magtrabaho, yung kanyang nanay, at iniwan siya sa kanyang kapatid, ng kuya, na ang pangalan naman po ay Guru. Di ako nakakuha ng kanyang picture. Pero kinailangan nilang umalis ng kanyang kapatid. So iniwan siya ng kanyang kapatid doon kasi yung kapatid niya may trabaho din. Alam niyo po yung ginawa niya, sumunod siya sa kanyang kuya. Ang problema, hindi niya na nakita yung kuya niya. At ang kalungkutan po nung araw na yun, 1986 ito, yung kuya niya actually nasagasaan ng tren. Just imagine yung lungkot ng nanay na iniwan. Kasi may mga ganun eh.
mahirap po ang buhay sa India. Tulad din sa Pilipinas, ano. Merong mga sa atin, isang kahig, isang tuka. No choice, minsan kailangan natin iwan yung mga mahal natin sa buhay para mabuhay tayo. Pero syempre, bata ito. Ang ginawa po niya, namatay yung kanyang kuya, wala siyang idea kung nasa yung kuya niya. Sumakay siya ng tren. Sa pagsakay niya ng tren, napunta siya sa ibang lugar. At bumaba na lang siya. And wala na siyang idea kung ano po kung nasaan na siya. And take note, 5 years old po ito. 5 years old pa lang siya noon. And bilang 5 years old, alam natin, hindi pa malinaw ang kanyang salita. Hindi pa malinaw ang kanyang komunikasyon. Sa madaling salita, hindi na po siya nakabalik sa bahay nila. At ang kalungkutan ng nanay niya ay talagang durog na durog ang puso nito. Namatay yung isang anak, wala pa yung isang anak. So ngayon po si Saru, palaboy-laboy siya sa lugar na iyon, sa bahagi ng India, napakalayo niya na po doon sa bahay nila. Nagpalaboy. Sobrang gutom niya na. Minsan kumukuha na siya ng pagkain at doon naman sasabius siya. Hanggang naglimos na lang siya. Pero salamat, kasi dumating yung panahon, merong dumating na napunta po siya sa bahay ampunan at merong umampun sa kanya na mga Australian. Nag-aampun sila ng mga bata at ito po yung umampun sa kanya, no? Nawala ulit. At kaya nawawala to, yan. Yan, yun po yung kanyang mga umampon. So medyo malaki na siya dyan, ano? Hindi ko lang alam kung nasan siya dyan. So yun po yung umampon sa kanya. Napunta po siya ng Australia. At siya po ay nagkaroon ng magandang buhay doon sa Australia. And pagkatapos po niyan, karoon po siya ng sariling pamilya. 25 years nang mangyari na mawala siya, wala pa po siyang idea na ang kuya niya namatay. Feeling niya hindi pa kompleto yung kanyang pagkatao. Kahit sino naman, di ba? Alam mo na ampun ka, pero hindi mo nakita yung magulang mo. Ano ba boses ng magulang mo? Ano ba itsura ng magulang mo? Kumusta na ba yung mga kapatid ko? Ginamit niya po yung Google Maps ba yan? Kasi year 2012 to eh. Hindi ko pa alam kung malinaw na yung Google Maps noon. Wala siyang idea kung nasan yung lugar nila. Pero sariwa pa yung kanyang memorya, yung graphic na picture sa memory niya. Ito yung itsura nung namin, yung palengke namin. Fine niya yung kanyang lugar na pinagmulan. At siya po'y umuwi. Bumalik dun sa lugar nila. Sinorprise niya po yung kanyang magulang. At syempre, tuwan-tuwa yun. Kasi isipin mo, buhay pa pala yung anak ko. At ito po, nakita sila, yung kanyang pong nanay. Malaki na po siya eh. Siguro mga 30 years old na yan. Kasi kung 5 years old siya noon, and then 25 years, sabihin na natin, more or less 30 years old na siya dyan. At yun po yung kasama yung nag-ampon sa kanya. At kung gusto niyo po mapanood, at gusto niyo pong umiyak, ito po yung movie, Moving Lion. Diba? So maganda po yung movie na yan. Ano po yung ibig sabihin natin dito? Bibigyan po nating diin yung dalawang bagay. Yung purpose ng Christmas. Una po, the word adoption. Sabi mo, adoption. Just imagine, paano kaya yung buhay ni Saru kung wala hong umampun sa kanya? And imagine our lives kung tayo po ay hindi inampun ng Diyos. At minsan po, minsan nga ito po yung minsan namimiss natin. Di ba minsan, mas masarap ng feeling ng inampon? Ito po yung positive side ng inampon. Bakit? Minsan nagkakaanak tayo, hindi sinasadya eh. Wala sa plano. Minsan nalulungkot yung magulang natin. Naku, hindi pa kami handa, may utang pa kami, nabuntis si misis, ganyan. Pero yung ampon po, pinagpaplanuhan yan. Wala nag-aampon na biglaan lang. Ay, ang cute ng batang ito, sige, ampunin ko na lang. Ang ampon po, pinagpaplanuhan. Kailan nangyari yung karapatan na yun? Kailan ibinigay? Nung tinanggap natin. Kailan nangyari yung karapatan na yun? Kailan ibinigay? Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ito po ang layunin ng Pasko. Na lahat tayo ay maging ampon ng Diyos. Maging anak ng Diyos. At pangalawang bagay po, na matututunan din natin na konektado po sa Christmas, nung nakita na sila, reunion. Reunion. Ma-reunite tayo. Ang purpose po ng Pasko ay ma-reunite tayo
sa ating Diyos. Bakit po? Dahil sa kasalanan tayo nahiwalay sa Diyos. 'Di ba? Nung tayo naging makasalanan, ang kasalanan ang dahilan bakit ho tayo nahiwalay sa ating Diyos. Pero ang layunin ng Pasko, to reunite man to His Creator. Kaya mga kapamuso, bigyan natin ng diin ng pagpapahalaga ang dalawang bagay na ito. Let's celebrate Christmas because all of us, naging anak tayo ng Diyos. Let's celebrate Christmas sapagkat dahil po sa Christmas, tayo po, posible na tayo ay magkaroon ng reunion sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay nagkaroon ng restoration ng relationship. At napakasarap po nung feeling na iyon. Kaya mga kapamuso, tayo pong lahat ay tumayo. At mamaya po aalalahanin natin sa ating komunyon ang sakripisyo ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Alam natin ang pag sinabi nating sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagkamatay sa krus. Pero wag ho natin kakalimutan na ang unang sakripisyo na kanyang ginawa, na bagamat siya'y Diyos, ang karangyaan, kapangyarihan at naturalesa ng Diyos ay nasa kanya, pinili niyang magkatawang tao. Doon pa lamang po, sakripisyo na iyon. Pinili niya magkatawang tao na nakakaramdam ng gutom. Pinili niya magkatawang tao na inaalipusta ng mga tao. Yun po, yung unang-unang sakripisyo. Yung pagkakatawang tao pa lang po ng ating Panginoong Hesus. Sakripisyo na po iyon. At ngayon po sa pag-alala natin sa komunyon na ito, I pray na mas maging malalim ang pangunawa natin sa sakripisyo ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Mamaya sa pagbabahagi ng mga elemento na simbolo ng katawan at dugo ni Hesus, mas pahalagahan natin, mas kilalanin natin ang sakripisyo ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. At huwag nating kalilimutan na ngayong Paskong ito, si Kristo ang ugat ng Pasko. Siya ang pinagmulan, siya ang buhay, at siya ang pundasyon ng Paskong ito. Let us celebrate Christmas. Panginoon, maraming salamat po sapagkat sa sakripisyo mong ito, Panginoong Hesus, pinatunayan mo sa amin ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa amin. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat ng kaligtasang ito, pero pinili mo, Panginoong Hesus, na magsakripisyo. Nang kayo ay magkatawang tao, Panginoon, sakripisyo na po ito. Napakalaking sakripisyo na ito. At kinumpleto niyo po itong sakripisyong ito nung kayo'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga panahon na binabaliwala namin, hindi namin kayo pinapansin. At ngayon na kami po may relasyon na sa iyo, Panginoon, may mga pagkakataon pa rin sa buhay namin, Panginoon, na minsan hindi ka namin nabibigyan ng prioridad. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Kaya nga po, Lord God, isang paalala sa amin, ngayong panahon ng Kapaskuhan, Lord God, na ibalik namin ang aming paningin, ibalik namin ang aming focus, Panginoon, na ngayong Paskong ito, ikaw ang ugat ng Kapaskuhang ito, Panginoon. Kayo ang dahilan kung bakit mayroong Pasko. At kami, Panginoon, ang naging recipient, beneficiaries ng pagpapala na ito, Panginoon. Ang Pasko ay higit pa po sa mga material na bagay na maaari naming matanggap. Ang Pasko, Panginoon, is all about your sacrifice. It's all about na kami, Panginoon, ay naging anak ng Diyos. Nagkaroon ng reunion sa iyo, Panginoon. Nagkaroon ng pag-aayos ng relationship sa iyo, Panginoong Diyos. Lord God, and this communion na aming naalalahanin, Panginoon, let this be a reminder for us of your great love for us. And let this be a reminder for us, Panginoon, na mula sa araw na ito, Panginoon, na mabubuhay na kami para sa iyo. Let this be a reminder for all of us, Lord God, that we have put our faith in you, that we have accepted you as our Lord and Savior. Thank you, Lord Jesus Christ. And I pray, Lord God,
as we partake in this communion, let the Holy Spirit touch our hearts, Lord God. Let the Holy Spirit touch our hearts. And before I end in prayer, if somebody here, I want everyone just to close your eyes. Kung meron pa rito ang nangangailangan na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, just raise your hand. I just want to pray for you. Isarado nyo lang po ang inyong mga mata. Kung meron man dito na gustong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, para makumpleto po yung ating kapaskuhan, sapagkat kulang po ang Pasko natin kung wala po si Kristo sa buhay natin. Just raise your hand and I will pray for you. Sabayin niyo po. Salamat sa mga nagtaas ng kanilang kamay. Salamat sa mga nagtaas ng kanilang kamay. Huwag po kayong mahiya, sapagkat hindi po nahiya si Jesus nang siya'y magkatawang tao. Hindi siya mahiya nang siya'y sinabit na sa krus na halos hubot-hubad na wala na siyang saplot. Hindi siya nahiya para sa atin. Sabi po sa salita ng Diyos, sabi ni Jesus mismo, sino mang ikinakahiya ako, ikakahiya ko rin siya. Ngunit, sino man na ipinagmamalaki ako, ipagmamalaki ko rin siya. Itaas niyo po ang inyong kamay at ito po, sabayin niyo po ang panalangin na ito. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, salamat po dahil mahal mo ako. Ayaw mo po akong mapahamak. Nagkatawang tao ka para ako ay iligtas. Kaya Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na mabuhay para sa iyo, Banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin, Panginoong Hesus. Amen.